Praise the Lord. Andito na tayo sa ating morning revival preview. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 1, day 6. So, para sa mga Bible verses natin, Matthew 13:43, "Then the righteous will shine forth like the sun in the kingdom of their Father." So, ano sinasabi rito? Yung mga matuwid sa panahon ng kaharian, sila ay magliliwanag na katulad ng araw. So kahapon binanggit natin, nung nag-transfiguration ng Panginoon, siya ay nagliwanag katulad ng araw. At dito naman binabanggit na yung mga, mga mandaraig, sa panahon ng kaharian, sila ay kasing liwanag ng araw. Ibig sabihin, pareho ng Panginoon. Sa panahon ngayon ng Eklesiya, sila ay maliwanag na katulad ng mga bituin. Pero pagdating ng kaharian, sila ay kasing liwanag na ng araw. Kaya yung transfiguration kasi ay ang pagdating. Siya ay pagdating ng kaharian. At sa pagdating ng kaharian, wala nang bituin. Lahat ay magiging kasing liwanag ng araw. Kasi yan ay panahon ng araw. So hindi na siya panahon ng gabi. Sa gabi, may bituin. Pag daytime, araw. So, tapos na ang panahon ng kadiliman. Jude 13, "Wild waves of the sea, foaming out their own shames, wandering stars, for whom the gloom of darkness is kept for eternity." So, dito binabanggit naman yung mga wandering stars. So, hindi magandang star ito. Mga star na gala ito. Okay, so magbabasa na ako. "Today, during the time of the night, we need to function as the stars. But in the coming age of the kingdom, those who shine now as the stars will shine forth like the sun." Amen. So mabuti sa panahon na ito, tayo mga believers ay maging katulad ng star. Diba? So binanggit natin yung mga messenger sa church, mga star yan. Yan ay merong mga liwanag. At ang kanilang liwanag ay nasumisilay sa panahon na ito sa loob ng buhay eklesiya. At kung sila ay mananatiling mga bituin sa panahon na ito, pagdating ng kaharian, sila ay kasing liwanag ng araw. Siyempre, mas maliwanag ang araw kaysa sa bituin. Sabagat ang panahon ngayon ay panahon ng gabi, kadiliman. Kaya ang mga overcomer sa panahon na ito, ang mga messenger, ang mga bituin sa loob ng eklesiya na nagbabaling sa mga tao tungo sa katwiran, ay inihahalin tulad sa mga bituin. Meron silang liwanag. At ang liwanag nila ay nanggaling sa salita. At sa kanilang pagiging maliwanag, sila ay nabubuhay sa espiritu at nakakapaglingkod sa Panginoon. So yan yung mga star ngayon. Pero pagdating ng kaharian, sila ay kasing liwanag ng araw. Intensified yan. Amen. There is also a negative aspect to the stars, the wandering star. O ito naman, may binanggit na mga bituin din, pero tinatawag silang mga bituin gala. So meron palang ganyan, mag-ingat tayo dyan. Ano sabi rito? "These are the hidden reaps in your love feast, feasting together with you without fear, shepherding themselves, waterless clouds being carried off by winds, autumn trees without fruit, having died twice, rooted up, wandering stars for whom the gloom of darkness is kept for eternity." We should be the stars, but not the wandering stars. So, sino ba itong mga wandering stars na ito? Mga sa term pa lang, wandering. Ibig sabihin, mga gala ito. Between din sila. Meron din liwanag,
pero galang mga bituin ito. Hindi maganda ito. So, paano natin makikilala ito? So, may mga ilang description na binanggit. Baka may ganyan sa gitna natin. So, sabi niya, itong mga wandering stars na ito, okay, mga hidden reefs, mga batulan nito na nakatago. At ibig sabihin, hindi nila binibigay yung kanilang buong puwersa, buong lakas. Meron sila mga reservation. Mga naka-reserve sila sa sarili nila. Hindi ito bigay na bigay sa gitna natin. O binanggit pa yung love feast. Sa love feast, nandyan sila nakikipagpiesta, pero hindi bigay na bigay. Baka ito yung mga hindi nagdadala pag love feast. So sorry. Amen. At ano pa, sila ay walang takot o hindi nahihiya sa gitna natin. Hindi sila maayos, sa madaling salita. Humahalo sila, pero hindi sila nahihiya at hindi sila natatakot. Walang kahihiyan itong mga to. At ano ito? Nanggugulang. Amen. Shepherding themselves. No, ibig sabihin, ang pinapastol nila, yung sarili nila. Yun ang kanilang pinapahalagahan. Hindi sila nagpapastol ng iba. Yung sarili nila ang inaasikaso nila. Ibig sabihin, itong mga wandering sheep, wala itong puso na nag-aalaga o nagpapahalaga sa mga kapatid. Ang alam lang nilang pahalagahan ay yung sarili nila. Makasarili itong mga ito. Waterless clouds, being carried off by winds. Sila ay inihambing sa ulap na walang tubig na tinatangay ng hangin. May mga pananalita dito. Kasi alam nyo, ang ulap, kung tutusin, tubig yan eh. Yan ang nagbibigay ng ulan. Ibig sabihin, may supply yan. Pero ito mga ulap na ito, walang tubig, hinahangin. Ibig sabihin, madali silang matangay. At wala silang tubig. No, hindi sila nakakapagdilig. Wala silang pagpapainom. Wala silang tubig. At ano sila? Tangayin ng hangin. So, pansinin nyo yung mga sinasabi rito. Baka meron kayo mapansin na ganyan sa gitna natin. Amen. Autumn trees without fruit. Sila ay katulad ng mga halaman o puno sa panahon ng taglagas. Siyempre, wala silang bunga. Hindi namumunga itong mga galang bituin na ito. yung mga identification dito, minsan mapapansin din natin eh. Sapagkat ang salita ng Biblia ang nagpapakilala eh. Kung sino itong mga taong ito eh. Ano pa? Having died twice. Having died twice. 2 beses namatay. Okay? Rooted up. Binunot na to. Namatay na ng 2 beses, binunot na. So, ito, hindi ko maipaliwanag ito. Ano ba yung namatay na ng 2 beses at binunot? Siguro, i-research nyo na lang yan. Pero meron ganyan. Wandering stars. So, galang mga bituin, for whom the gloom of darkness is kept for eternity. Ibig sabihin, nasa kanila ang kapanglawan ng kadiliman hanggang magpakhanggang sa walang hanggan, mga madidilim. So tingin ko itong mga taong ito, pwedeng mga unbeliever to. Pwede rin. O mga believer na hindi maayos. We should be the stars but not the wandering star. So huwag kayong mga bituin na gala. Huwag tayong ganyan. Amen. So today's reading na ako. A proper star has a certain position and fixed orbit. So yan ang proper star. Hindi siya gala. Meron siyang tamang posisyon. Matibay siya, may orbit siya. Hindi siya pwedeng lumihis doon sa kanyang kinalalagyan. So yan yung mga
ano naman, mga tamang star sa loob ng church life. Hindi gala. Amen. It continues in its course steadfastly. So steadfast siya sa kanyang mga ginagawa sa loob ng eklesiya. Ang kanyang paglakad, steadfast siya. Ang kanyang mga paglilingkod, ang pagsulong niya sa Panginoon, pagtakbo niya, steadfast. So yung course niya, steadfast. However, there are some stars with no fixed position or orbit. They are wandering stars. Okay, so sa kabaligtaran naman, may mga star na hindi matibay ang kanilang posisyon sa loob ng eklesiya. So pwede rin naman na may ganyang mga kapatid sa loob ng eklesiya. Hindi stable. Ano sila, magalaw, ewan ko lang kung pwedeng isama ito. Meron ako nakikita mga kapatid. Hindi stable sa kanilang locality. Pag may nangyari, lumilipat. At may mga panahon, mas gusto niya mag-church life sa ibang locality kaysa sa kanyang sariling locality. Ano sila? Parang gumagala. Yun nga. Kaya nga, wandering star eh. Mga between na gala. Hindi stable, hindi na itatayo sa kanyang sariling lokalidad. Nawawala. At meron naman, namimili lang ng panahon na magpupulong. Ibig sabihin, hindi talaga sila nagmi-meeting. Dating-dating lang sila. Tiyempo-tiyempo lang. Naku, may special na bagay ngayon sa church life. Pupunta sila. Pero yung mga ordinary, hindi sila pupunta. O baka biglang may bisita na kaibigan nila, pupunta sila. Pero ordinarily, hindi sila pupunta. O merong special na handaan, pupunta sila. Pero normally, hindi sila pumupunta. Ibig sabihin, hindi sila stable. O baka naman, may panahon na maramdamin sila, magpapalipas muna sila ng sama ng loob. Hindi sila pupunta. Pag nakaraos na sila, pupunta na sila. Gala. Ang ibig sabihin ng gala dito, hindi lang yung mga papunta-punta kung saan-saan. Kundi hindi siya stable. Hindi matatag ang kanyang buhay eklesiya. So ito ay may kinalaman sa sitwasyon ng mga Kristiyano ngayon. Amen. It seems that some Christians are stars. It seems that they are shining, but their shining is a deception. They are stars, but they are not steadfast stars. So, more on believers ito, itong wandering stars, hindi unbeliever. So, sa pananaw ko, more on believers ito na hindi matatag sa loob ng eklesya. Nakakita na rin ako ng mga ganyan, naglalagari ang tawag namin dyan. Sa isang banda, pumupunta pa rin sa mga iba't ibang mga religion, denomination, para bang may panahon na nandun sila, may panahon na pumupunta sa eklesiya. At pagkatapos niyan, bumabalik uli sa religion. Wala silang pananaw. Hindi sila steadfast sa mga bagay-bagay. Parang namamangka sa dalawang ilog. Parang ganun ang namin dyan. So, yan ang mga wandering stars. Pero star pa rin sila. Ibig sabihin, kasi believer eh. Pag believer, may liwanag pa rin. May liwanag pa rin. Pero sa totoo lang yung nag-invite sa akin sa church life, wandering star eh. Pero nanatili ako sa eklesiya, pero yung nag-invite sa akin, hindi. Wandering star siya eh. May mga ina-attendan siyang mas gusto niya. Pero nung nakarating siya sa recovery, nagustuhan niya. So, pinapunta ako, hindi doon sa mga kung saan siya talaga nagpupunta, kundi sa church life tayo. Sa church life ako pinapunta. So, gano'n. Wandering star yun. Wala na ngayon yun. Oo. So, nag-gain din ako sa pamamagitan ng wandering star. Amen.
So if you follow them, you will be misled. Eventually, you will not know where to go. They themselves are wandering. They have no ground. They have no standing. They have no certain way to go on with the Lord. Amen. So ganyan sila. Ganyan nga yung nag-invite sa akin. Pero hindi naman ako sa kanya sumunod. Nung ma-invite niya ako sa recovery, dito ako nanatili. Hindi ko siya pinakialaman sa madalit salita kung saan niya gusto. No, kasi ahead siya sa akin. Ako siya nagdala sa akin. Hindi ko naman sinasabing tama siya. Basta nakarating ako dito ako nakakita ng liwanag, dito ako nanatili. Pero siya, tuloy-tuloy na naging isang wandering star. Walang fix. No? Kasi ang isang believer, so mga kapatid, ito sasabihin ko, ang isang believer, tayo ay tinalaga ng Diyos sa isang eklesiya. Ang unang aspekto ng eklesiyang ito ay universal. Pangalawang aspekto niya, siya ay local. So kung gusto mo mag-church life na matibay ka, dapat pumunta ka doon sa eklesiya, sa lokalidad mo. Doon ka manatili, doon ka ma-perfect, doon ka maitayo, doon ka maglingkod. At doon mo isagawa ang buhay eklesiya mo. Then kung ganyan ka, ikaw ay isang maayos na star. Sapagkat ikaw ay hindi pagalagala. So yun ang pwede kong sabihin. Amen. Amen. Okay, so today, they say one thing, and tomorrow, they will say something different. They are wandering. We need to be careful. We cannot find Jesus by following a wandering star. So hindi nga talaga maayos na mga tao ito. Pwedeng maayos sila sa personal na buhay. Pero pagdating sa mga spiritual, ay nako. Ngayon, iba yung sinasabi nila. Noon, sasabihin nila, ang ganda ng church life, sabi sa akin. Ang ganda ng church life dyan. Nagpunta na ako dyan minsan, ang ganda. So, yun yung sinasabi niya. Pero eventually, hindi naman siya nananatili dito. Nirecommend niya, pero hindi siya nananatili. Pumupunta siya sa iba. Nagkwekwento rin siya tungkol doon sa pinupuntahan niya. Kaya, siya ay isang between. Naggala. Galang between. Wandering star. Okay, biblical kasi itong mga binabasa natin eh. Kaya lahat ng bagay dito, dinidiscuss natin eh. At lahat ng bagay dito, ina-apply natin. Saan ba itong bagay na ito? Hindi kasi tayo nagbabasa ng Biblia na take for granted yung, ito, hindi ko type to, ayoko i-discuss to. So, hindi. Lahat ng bagay, pinapahalagaan natin. Sabagat, all scripture is God's breeze. Lahat ng kasulatan, bahagi ng kasulatan ay hininga ng Diyos. At meron tayong matututuhan mula dyan. Amen. Amen. O ito. How can we recognize the wandering stars? Ulit. Paano mo sila makikilala? Kailangan kilala mo rin itong wandering stars. Kasi pag hindi, matatangay ka nito. Mawawala ka. Lalo kung naging kaibigan mo, si Wandering Star. Sinong friend mo? Si Wandering Star, brother. Delikado ka dyan. Kasi friend mo pala yan. Paano mo sila makikilala na Wandering Stars yan? So, ganito. There are some signs, mga tanda para makilala mo sila. Tandaan nyo itong mga tandang ito. Pag nakita ninyo ito, be assured na itong isang ito ay wandering star. Una, sabi niya, there are autumn trees without fruit. Wala silang bunga. Wala silang bunga. No. Ang Christian life kasi ay nagbubunga eh. Nagbubunga tayo. Katulad ng mga believer, nagbubunga. Sasabihin mo, sabi mo, Brother Danny, wandering star yung nagdala sa iyo. Di naging bunga ka niya. Tama naman. Tama naman. Pero nung naging bunga niya ako, mahilig siyang pumunta sa church life kasi. Kaya namunga siya.
Pero nung hindi na siya pumupunta, wala na siyang bunga. Kaya may time na tamang star siya. Kasi namunga siya eh. Naging bunga ako eh. O di okay na star siya. Paano niya ako naging bunga? Kasi nasa church life siya. Maayos siya. Di ba? Pero nung umalis na siya sa church life, hindi na siya namunga. Bumalik na siya kung saan siya nanggaling. Kaya pag tayo ay steadying star sa loob ng eklesia, mamumunga ka. So, ang ibig bang sabihin nito, Brother Danny, minsan steady tayong star sa loob ng church life. Pero may chances na maging wandering tayo. Tama yan. May chances na pwede kang maging wandering star. Kaya nga may babala eh. Kailangan manatili ka na isang star sa loob ng church life. So, hindi ka maging autumn trees na walang bunga. Amen. Okay, so ito pa. They are waterless clouds. Yung waterless clouds naman dito, yung tinatawag na ulap na walang tubig, ang dinagdag doon, tinatangay ng hangin. So, hinahangin siya. Kasi hindi siya mabigat eh. Wala siyang tubig. Hindi ko alam paano siya naging clouds na wala siyang tubig. Baka usok lang ito. So, hinahangin. So, may mga believer na ganyan. Ang daling tangayin ng hangin. At ang mga hangin, madalas ay mga doktrina. Naku, ang ganda na sinabi ng isang pastor o isang mangangaral doon. Gusto ko yun. Oo, natangay ka na tuloy ng kung anong narinig mo. At ano pa? May mga ibang hangin pa din na tumatangay sa kanila. Mahilig sila sa music, choir. Naku, doon sa may nag-aya sa akin, pinuntahan ko, ang galing ng choir nila, ang gandang kumanta. Parang nung pinakinggan ko, parang nadala ko sa kalangitan. Ibig sabihin, natatangay ng hangin itong isang ito. Hindi siya steady. So, marami mga ganyan. No, tangayin. Kaya, ano yan? Wandering star yan. Ano pa? Okay, so yung dalawang yun, ang binigyan diin. The Lord Jesus said that we may know a tree by its fruit. If we follow the wandering stars, eventually our portion will be the same as theirs. The gloom of darkness that has been kept for them for eternity. So yung mga ganitong mga klase ng tao, kalaunan, ang kanilang portion ay kadiliman, magpakailanman. Amen. So seryoso to. Kaya huwag tayong sumunod sa mga ganitong klaseng tao. At huwag din tayo makipagkaibigan sa ganyang klaseng tao. Huwag tayo makipag-close sa mga wandering stars. Markahan natin sila. Ingatan natin yung ating sarili upang tayo ay hindi mapahamak. So, nung araw, meron kaming nakilalang tao na kapitbahay lang naman namin na una, sa tingin ko maayos, maganda siya pumagay ng church. At nakipagkaibigan siya sa amin sa church life. Sumasama pa sa home meeting. Yung pala, ang intention niya ay mula sa church, humatak siya ng mga taong palabas at dali niya sa isang klaseng relihiyon na kakaibang relihiyon. Kaya mula nun, na nilayuan namin siya, hindi na kami dumikit. At merong isang sister kami, muntik na niya matangay. Kaya mag-ingat tayo sa mga ganitong tao. We need to follow the shining stars, those with a definite standing and a certain course. These are the stable stars, the steadfast ones. If anyone comes to us without a definite standing and a certain course, we should avoid him. Yan ang sinasabi sa atin. So, ang kabaligtaran ng isang wandering star, sabihin gala, ang kabaligtaran ay stable. Okay, stable siya.
So, steadfast. Ibig sabihin, steadfast ang ginamit. Matibay siya. Hindi siya magagalaw. So, yan ang totoong star. Na kailangang bigyan natin ng halaga. At ang sino man na walang tiyak na katayuan, kalagayan, kasi meron din mga ganyan na believer, na sa kanila okay lang lahat. Sabi nila, basta believer ka, lahat tama yan. Delikado yan. Sasabihin niya, lahat pwede kang lumipat doon sa grupo na yon, bumalik ka rito, pumunta ka doon, kung saan-saan, lahat yan tama. Diba? Ganyan yung pananaw ni Reverend Moon ng Korea. Nung kanyang in-establish yung Unification Church. Lahat pwede. Gusto niya i-unified sila, magsama-sama, magkaroon ng mga activity, at kung gusto mong bumalik kung saan ka nandun, okay lang sa kanya. Basta magkaroon lang ng mga activity na nagkakasama-sama, paminsan-minsan. So, napakababa ng pananaw ng tao na yan. Kaya kung tawagin siya ay Unification Church. Gusto niyang buuin ang mga believer. Pero hindi naman niya sinasabi na magsama-sama tayo. Kundi may time na pwede kayong bumalik sa kung saan kayo, saan kayo nandun. Yan yung tinatawag ni Brother ni shake hands over the fence. Nandun pa yung fence, yung bakod. Tapos igaganon mo lang yung kamay mo, mag-shake hands kayo. We are one, pero may bakod. So anong klase yan? Bakod is division. Ibig sabihin, sa gitna ng division, gumagawa ng pagkakaisa. No? At pinapayagan ang division na umiral. So, mag-ingat tayo. May mga ganyang tao na pupunta sa inyo, sa atin, makikipagkaibigan, at i-brainwash ka. Ano masama? Believer tayong lahat. Pare-pareho tayo mga Christian. Maski na nandun ako, pwede naman akong pumunta rito. At ikaw pwede rin naman sumama sa akin. Pwede tayong ganyan. Ano mangyayari sa atin ng ganyan? Magkakahati-hati tayo. Hindi tayo magiging solid. Diba? Kaya yan ang epekto ng mga wandering star. So basahin nyo ang linaw dito. Binanggit yung wandering star. Mga uri ng believer na hindi steadfast. Hindi matibay sa loob ng eklesiya. Para mga ulap na tinatangay ng hangin kung saan sila mapagpad. Para mga puno na walang bunga. Diba? At nasa gitna natin, nakikilove feast. Pero hindi bigay na bigay. Reserve sila. Love feast, punta ako dyan. O mag-join ako. At itong mga taong to, walang sense of shame. Wala silang hiya. Hindi nahihiya. Kaya, pag-ingatan natin to. At wala silang tamang kinalalagyan. Lahat pwede. Lipat-lipat kung saan-saan. Yan ang mga wandering star. So, huwag tayo maging ganyan. Huwag tayo maging wandering star. Amen. The proper standing is the local church. Ulitin ko to. The proper standing is the local church. Yan ang tamang katayuan ng mga believer. Dapat nandun ka sa ecclesia lokal. Diba? Sa unang panahon, ang mga believer umiiral sa loob ng ecclesia lokal. At ang unang ecclesia lokal na natatag sa aklat ng Acts ay ang ecclesia sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay city. Ang mga believer ay ang church. At sama-sama sila sa isang siyudad. Yan ay ang Jerusalem. City of Jerusalem. At yan ang pinakita sa atin ng Panginoon. Dapat nasa ecclesia lokal ka. Amen. We should not be a wandering star, and we should not follow a wandering star. We need to take the proper standing and keep ourselves in the right course. If we are wandering,
we are wasting our time. If you intend to go to a certain place, you need to get out your map, get on the right road and in the right lane. And as you drive, you will reach your destination. Tama naman. Kailangan alam mo kung saan ka dapat. Alam mo rin kung saan ka pupunta. At bukod pa dito, meron pa din kami nakita noon na mga kapatid na mahilig maggala mula sa isang locality, palipat-lipat sa ibang locality. Masaya siya sa ganun. Ang dami daw niya nakikilala. Itong week na ito, nandito sa gitna namin. Another week, nabalitaan namin, nandun na sa ibang locality, doon nagpunta. Hindi naman masama mag-blending, mag-churching. Pero pag para kang siringgola na kung saan mo naisip, doon ka pupunta. Ano mangyayari? Hindi ka mabibuild up. Wala ka ring service na hinahawakan. At hindi ka din maging stable sa buhay Kristiyano mo. So ginagawa mo lang ang eklesiya na katulad ng mga mall, papunta-punta ka sa kung saan mo gusto. Si Brother Liu Chicheng nung araw, ang tawag dito, mga serenggola sa loob ng eklesiya. So, hindi pwedeng ganun. Ang Diyos ang nagsaayos, kaya ka tumira sa isang lugar, ang Diyos ang nag-ayos niyan. Diyan kanya nilagay. At ang layunin niyan ay para maitayo ka kasama ng mga kapatid sa lugar na yan. Upang ikaw ay maging isang steadfast na star sa loob ng eklesiya. Amen. Amen. We are aware of today's confusion. Oh, the dead things. Oh, the frustrations, the distractions of the wandering ones. Anyone who keeps us from the genuine local church and from meeting on the ground of oneness with the Lord's people is a wandering star. So mag-ingat tayo, yung mga taong humahatak sa atin palabas sa church. Maski tungo sa another local church, hindi tama. Diba sasabihin nila, dito sa eklesiya lokal mo, o konti tao, wala pa kayo meeting hall, dito lang kayo nagmi-meeting sa sala ng bahay. Lumipat ka sa kabila, sumama ka sa akin. Ang ganda ng meeting hall doon. Ang laki. At ang mga kapatid, spiritual. Dito wala ka mapala. Nadinig ko yan, yung mga ganyang paghahatak. Dinig ko yan. Meron nga, nagmi-meeting na sa amin, hinatak pa eh. Niligawan, hinatak, dinala doon. At sinabihan, pag dito ka sa eklesiya lokal na ito nanatili, hindi ka lalago dyan. Sinabi yun. Kasi nung kinausap ko, ba't lumipat ka na? Hindi daw po ako lalago dyan eh. Sa inyo, ganun ba? Lumipat sa iba. At merong magagaling sumulot. Nagme-meeting na doon sa lokalidad namin. Niligawan, niririgaluhan, sinusundo ng kotse para madala niya doon sa kanyang lokalidad. Mag-iingat tayo sa mga ganyan. Kailangan steadfast tayo. Gaano man kaliit ng isang local church. Diyan ka dinala ng Panginoon. Mag-alaga ka ng tao dyan. Mag-shepherd ka para dumami yung mga kapatid. Mag-sacrifice ka. Hindi tayo para sa sarili natin. Tayo ay para sa Panginoon. Totoo naman yan, may mga eklesiya na ang liliit pa ng bilang. Totoo naman na walang meeting hall. No, totoo naman na pag dinignan nila yung sarili nila, para sila mga yagit. At nakita nila yung ibang church, ang ganda ng lugar, ang daming tao. Pero, huwag tayo matangay sa mga ganyan, mga kapatid. Manatili ka kung saan ka nilagay ng Panginoon. Kailangan kaya nating tanggapin, yakapin kung anong hinanda ng Panginoon para sa atin. So, hindi pwede yan. Diba? Halimbawa, ang pamilya mo, diyan ka nilagay ng Panginoon sa pamilya mo na yan. Pamilya Santos ka, dapat nandiyan ka. Huwag mo sabihin na, ayoko na dito sa Pamilya Santos. Pupunta ako sa Pamilya Reyes, laki ng bahay. Welcome ako doon.
So mga kapatid, ano masabi ko? Ang isang believer dito sa mundo, no, dapat kaya niyang yakapin kung ano ang iniayos ng Diyos para sa kanya. Alam niyo ba kung bakit ang buhay ng isang tao hindi nagiging maayos? Hindi niya matanggap ang kapaligiran na inayos ng Diyos para sa kanya. So dapat kaya nating gawin yan. Meron tayong bayaya kung anong kapaligiran ang binigay sa iyo ng Panginoon. Tanggapin mo. Ako kasi nag-serve sa Panginoon. So naalala ko. May mga time na sinasabi sa akin ng work, umalis ka dyan, lumipat ka doon. Wala akong angal. May isang time, dinala ko sa isang lugar na walang tao. Wala talaga. Laki-laki ng church na kung saan ako nagsaserve. Sabi ng, doon ka pumunta. Pumunta ako doon. Nanatili ako doon. No, wala akong choice. Kasi ang sinasabi ko lang sa sarili ko, Panginoon, gusto mo ba to? Gusto mo ba dito ako? Pag feeling ko gusto ni Lord, dyan talaga ako mananatili. Hindi ako maghahanap ng mga kung saan wala akong pili sa buhay ko. Ang pinipili ko kung ano yung pinili ni Lord. Dapat matuto tayo sa ganyan. Sa ganyang klaseng buhay. Maski kailan, hindi ako umangal sa ganyan. Alam ko, mayroong mga ayaw. Dinadala sa isang lugar. Ayaw nila. Pero tayong lahat ay mga nasa ilalim ng kapamahalaan ng Panginoon. Dapat matuto tayo maging steady, stable sa mga bagay na inayos ng Panginoon sa buhay natin. Di ba? O, halimbawa, yan ang binigay na asawa sa iyo ng Panginoon. Huwag mo sabihin na, ayoko na to. Hindi. May mga bagay sa buhay natin na hindi mo pwedeng ialis, iwanan, para pumunta ka kung saan mo gusto. Hindi pwede yung ganun. So, ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Amen. So, huwag tayo maging mga wandering people na pag-alagala. So, nakakita ako ng ganyan. Iniwan yung pamilya, gumala kung saan lugar. May nangyari ba sa buhay niya? Wala. Kung nanatili na lang siya sa pamilya niya, hindi siya gumala, naging maayos pa yung buhay niya. Huwag mong palitan yung mga inaayos ng Diyos sa iyo. Lalo ang lokalidad mo. Mahalin mo yan. Mahalin mo yan. Hindi ko naman sinasabi maging localism tayo. Pero ang prinsipyo ng local church ay ang procedure upang itayo ang universal body. Kaya, huwag tayo maging mga galang bituin gala. Amen. Amen. So the true stars are those who turn many to righteousness, those who do not lead people astray, but turn them to the right way. Today, the way for you and me and for everyone else to find Christ is to see the living star. Hallelujah. Today, the star is not far from us. It is with the local churches. Among all the local churches, there are some living stars. You simply need to contact them. You need to keep company with them. They will lead you to the place where Jesus is. Amen. So, anong sinasabi rito? Manatili ka sa local church. At sa local church na kinalalagyan mo, hanapin mo yung mga totoong bituin, mga totoong living star. Makipagtayo ka sa kanila, makipag-isa ka sa kanila, at magsama-sama kayo para sa isang eklesiya lokal na kinalalagyan ninyo. Yan ang tamang arrangement. So, huwag niyong kalimutan
na sa mata ng Diyos, ang gusto niya ay mga steadfast na tao. Hindi mga taong gala. Amen. May the Lord be merciful to us, so that we may always be kept in the right way to serve the Lord, to worship Him, and to offer our love to Him. May the Lord make us all like those Magi, following the star to find Christ. Today, the living star and the living stars are in the local churches. Let us follow them and let us each be one of them. And let us each be one of them. Maging katulad tayo ng mga buhay na bituin na merong pagliliwanag at merong pananatili at merong character ng pagiging steadfast, hindi mga gala. Praise the Lord. Amen.